Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may isang batang babaeng nagngangalang Miriam. Lumaki siyang mahirap at madalas ay nagugutom. Wala siyang magarang damit at madalas siyang pinagtatawanan ng kanyang mga kalaro dahil sa kanyang maruming kasuotan. Sa bawat pintuang kanyang kinatok upang humingi ng tulong, madalas siyang tinataboy. Dahil dito, nangako si Miriam sa sarili na balang araw ay hindi na siya maghihirap. Nag-aral siya ng mabuti, nagsumikap sa trabaho at kalaunan ay naging isang matagumpay na negosyante. Sa wakas, natupad na niya ang kanyang pangarap. Nagkaroon siya ng malaking bahay, magagarang sasakyan at pati na rin ang walang katumbas na kayamanan. Nakalimutan niya ang kanyang pinagmulan. Isang araw, isang matandang pulubi ang lumapit sa kanya habang siya ay naglalakad patungo sa kanyang tindahan. Inay, maaari mo ba akong bigyan ng pagkain? Pagsusumamo ng matanda. Ngunit tiningnan lamang siya ni Miriam nang may panlilibak. Aba, ako nga noon ay nagutom. Walang tumulong sa akin. Bakit kita tutulungan ngayon? Sagot niya bago magpatuloy sa paglalakad. Sa sumunod na araw, isang ulila naman ang lumapit sa kanyang tindahan at nakiusap kung maaari siyang bigyan ng damit. Ngunit muli, pinagtabuyan siya ni Miriam. Ako nga noon, walang magagarang damit. Bakit kita bibigyan? Sabi ni Miriam. Lumipas ang panahon, dumating ang isang matinding unos sa kanilang bayan. Naapektuhan ang negosyo ni Miriam hanggang sa nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Muling bumalik ang kahirapan sa kanyang buhay. Isang gabi, nanaginip siya at nakita niya ang isang lalaki na nagniningning ng liwanag. Miriam, Wika nito. noong ikaw ay mahirap, humingi ka ng tulong, ngunit walang nagbigay ng tulong. Kaya nang ikaw ay yumaman, pinili mo maging sakit. Hindi mo ba naisip na ang iyong kayamanan ay pagpapala mula sa Diyos upang makatulong ka sa iba? Nagising si Miriam na may luha sa kanyang mga mata. Napagtanto niyang siya ay naging tulad ng mga taong nagtaboy sa kanya noon. Mula noon, nagbago si Miriam. Ginamit niya ang natitira niyang kayamanan upang tumulong sa mga nangangailangan. At sa kanyang pagbibigay, natuklasan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihang binabahagi mo sa iba. Sapagkat anuman ang gawin nyo na pinakahamak sa aking mga kapatid, ay sa akin ninyo ito ginagawa. Mula sa basahin sa Mateo 25:40.